Hello guys! Welcome back to my channel. And kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada channel. And today, we receive another letter sa email ko. Yan, yung lumalakad na email dyan. Salamat pala sa mga nag-comment, sa mga lately lately nag-subscribe dun sa channel na to. At kung hindi pa, mag-subscribe ka na. Okay? And dito pinag-uusapan natin yung mga real talk ng mga kababayan natin dito sa Canada at kung saang parte ng mundo, especially kung ikaw ay isang OFW. Okay? At ngayon nga, usong-uso to. Nung nabasa ko yung letter niya, napakadaming Pilipino ngayon na nagdadanas ng ganyang paghihirap or ganyang challenges dun sa buhay nila dito sa Canada. Yung mga dumating ng PR, yung mga dumating na yung mga nawala ng trabaho, yung biglang na layoff, yung inabuso ng mga previous employer nila na naka-vulnerable open work permit. At yan ang babasahin nating letter dito sa channel na to. So, wag aalis, panoorin hanggang dulo. And here you go. Ate Za, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Ilang buwan na ako naghahanap ng trabaho, pero parang lahat ng application ko hindi man lang nabibigyan ng chance. Naiinggit ako sa mga kaibigan kong ayos ang life, ako parang stuck. Minsan napapagod ako, pero ayoko namang sumuko. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Sana may masabi ka na makatulong kahit konti lang. Jay. Salamat, Jay. Thank you so much for sending that letter. Thank you for trusting this channel para makaalam ng buong mundo yung pinagdadaanan mo ngayon. And somehow makatulong ako or makatulong yung mga tao na nagko-comment diyan sa baba para mahanapan ka ng solusyon sa iyong pinagdadaanan ngayon. Well, gusto ko lang sabihin sa inyo na si Kurt, nung pumunta kami dito sa Canada, parang ganyan din yung naramdaman niya. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula ulit. Hindi niya alam kung saan siya magtatrabaho, kung anong field ba ang kailangan niyang applyan, kung sino ba ang pwede niya kausapin para lang madagdagan yung income namin. Kasi, i-share ko lang October kami dumating dito, October 12 ng 2023, pero nagsimula pa ako magtrabaho November 1. So, iniisip ko, by the time na dumating ako dito, makakapag-start na ako ng trabaho para at least after 15 days or after 20 days or so, may makain na kami. May panggastos na kami, may dagdag panggastos na kami. Kasi sakto-sakto lang talaga yung dating namin o yung dala namin na pera dahil nga iniisip ko noon, naka-work permit naman ako, although bayad na yung pambahay namin, naka-separate na, pero paano yung pagkain? So yun yung mga bagay na iniisip namin nung panahon na yun. So hindi pwedeng ako lang ang magtatrabaho, kailangan si Kurt din. Kasi nga ang taas ng bilihin dito and at the same time ang taas ng bahay. So ngayon, probably I can help you or I can give you tips. I can give you tips kung ano ang mga ginawa ni Kurt noon para makahanap siya ng trabaho and eventually makasweldo, of course, maka-earn ng mga pambayad namin ng bills. Sabihin ko lang rin na alam ko na araw-araw na nag-a-apply
nag-a-apply ka, tapos iniisip mo, may mali ba sa akin? Bakit walang tumatawag? Bakit ganun? Ano bang mali dun sa resume ko? Na-interview man ako, pero hanggang dun lang. Pero, dapat, hindi mo i-compare yung sarili mo. Okay, sa iba. Lahat may timeline. Hindi ka walang kwenta, hindi ka tamad, and you have to congratulate yourself for trying. And if you have been sending resumes, kung nakapag-send ka na daming resume dito sa Canada at wala pa rin tumatawag, ito ang mga dapat mong gawin. You have to update your skills. Kahit 30 minutes lang, siguro 30 minutes a day, kahit free courses. Tumingin ng free courses online, and then you can put that skill into your resume. For example, there are a lot of video creators nowadays who are looking for video editor. Try to learn video editing, like 30 minutes a day. Or for example naman, healthcare aid, napaka-in-demand niyan dito sa Canada, especially dun sa mga mga nag-aalaga na mga matatanda. Then if you have a chance, kung PR ka naman, and naka-vulnerable open work permit ka, really depends upon the permit that you're currently holding, then enroll in a course wherein you'll gain skills. Kasi nga, focus on those in-demand jobs. Kasi malay mo, ina-applyan mo pala, puro admin. Then, sometimes, sa isang kumpanya, di ba, minsan, ilan lang ang admin yan, isa or dalawa. So, napakalaki ng competition. But if you're trying to target those jobs na mahina yung competition, and then onti lang yung mga naghahanap ng trabaho or nag-a-apply, then go for it. Then, fix your resume. Minsan, hindi ikaw yung problema eh. Konti lang, yung format lang. Probably, yung skills mo pala nasa pinakailalim, dapat pala nilagay mo siya sa pinakaibabaw. O kaya yung work experience po pala, may work experience ka pala sa for example, you are applying into agricultural job. May experience ka pala sa agriculture, but you were not able to highlight that in your resume. So try to fix your resume. Make sure that it's tailored fit to what you are applying to. Kung nag-a-apply kang food service supervisor, then make sure that your resume fits into a food service supervisor role. Hindi mo pwedeng dating teacher ka, tapos bigla kang nag-a-apply as a restaurant manager. Then try to fix it. I'm sure that there are some skills that you have in teaching that will make you a restaurant manager. So itong mga bagay na to. And then expand your search. Try roles you never considered. Yun nga yung sinabi ko sa inyo before. That you never considered. Ibig sabihin, probably use a different skill as a stepping stone to the skill that you really wanted. For example, meron palang opening sa pagiging cashier, let's just say. Pagiging cashier dito sa Then, and ang gusto mo na talagang trabaho is maging manager, maging project manager. Then, use that cashier skills that you currently have to level up. Ibig sabihin, habang nagtatrabaho ka sa cashier, most probably there are certificates or studies that you need to still take in order for you to get that managerial role. Diba? Expand your search. Hindi kailangan mag-focus ka dun sa trabaho na gusto mo. May sinasabi nga sila, 'di ba, na kapag dumating ka sa ibang country, you are always back to zero. You will always start from scratch. Isasantabi mo lahat ng ego mo, or isasantabi mo lahat na before, supervisor ako before, manager ako dito, taga-utos lang ako dati doon sa Pilipinas, or kung saang bansa ka galing. Pero pagdating dito sa Canada, you are back to zero. And
As for referrals, ito yung pinaka-importante at ito yung sa tingin ko na nakatulong talaga kay Kurt noon. Kurt actually posted on Facebook na wala namang kaming kakilala ni isa. Ang ginawa niya is nag-post siya, I'm Kurt and we arrive here in this month and this year, ganun. So siguro after just 15 minutes or after 15 to 30 minutes, ang dami nang nag-offer sa kanya ng trabaho. And nakaka-overwhelm kasi lahat yun mga Pilipino. And yun yung nagbukas ng doors para makahanap si Kurt ng bagong trabaho. Or para at least matustusan niya yung cost of living namin dito sa Canada nung nagsisimula pa lang kami. And now, connections. Yan yung importante ng yan yung kagandahan ng connections. So if you reach out to people, kung hindi ka nahihiya na humingi ng tulong, then it will take you to places that you cannot imagine. And again, I completely understand na yung bigat na nararamdaman mo ngayon, yung tahimik na moment na gabi-gabi, na tama ba yung naging decision ko? Am I in the wrong train? Tama ba yung pag-immigrate namin dito sa Canada? Tama ba yung pagre-resign ko dun sa ko? Dapat pala tiniis ko lang yung previous employer ko sa pang-aabuso, edi sana may trabaho ako ngayon. Pero hindi sana. Huwag mo sanang isipin yan. Ang isipin mo is, kapag nag-a-apply ka, nangangarap ka. Hindi ka sumusuko, and that will make you stronger. Diba? Ano nga ba yung kantang yun? Whatever that doesn't kill you will make you stronger, diba? Hindi ka nag-iisa. Okay? There are a lot of people who's going through the same struggle as you do. All you have to do is share. And thank you once again. Thank you so much for sharing this story or this letter to this channel. And dun sa mga lahat na nahihirapan, I just want to let you know that I'm so proud of you. And I believe something will open for you soon. Maybe not the door that you expect, but the one that you need. Okay? So, do not give up. Walang sukuan. Pilipino, hindi sumusuko. Okay? O, yun na nga. If you have another letter or anything, any inspiring stories or questions that you'd like to share in this channel, feel free to send me an email dyan. At paki-comment sa baba. Mag-comment kayo sa baba sa tingin nyo ano bang dapat pang ibang gawin ng ating letter sender para makahanap siya ng trabaho. Dun sa mga hindi ko pa nasabi dyan. Okay? So like, share, subscribe. At laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. Until next time. Bye-bye.